natin si Lord sa oras po na ito. Thank you so much, Ate Shirley. At ngayong oras po na ito, ngayong hapon po na ito ay we are now on our fourth service for this Sunday. At sino po dito naniniwala that every Sunday is a blessing for us and every Sunday is an opportunity for us to, of course, worship the Lord, to give thanks to the Lord our God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon sa lugar po na ito. Let's prepare our hearts at bilang pag-acknowledge po natin sa presensya ng Panginoon sa lugar po na ito, can I invite all of us to stand up on our feet? Let's acknowledge the presence of God in this place. Let's pray po. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. We thank you for your love. We thank you, Lord God, for your grace, for your mercy, for each and every one of us. And Lord, as we dive in sa iyong salita, ngayong hapon po na ito, we pray for an open heart, we pray for a sound mind, a focus, Panginoon, any distraction, Lord God, anything that will take us away from focusing in your word, Lord, we rebuke it in Jesus' name. At salamat, Panginoon, ikaw pong maging sentro na gawain na ito, ikaw maitaas sa bawat isa po sa amin. We give you all the glory, the honor, and praises. In the mighty name of Jesus, we pray, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. At makakaupo na po tayo ngayong oras po na ito. Before we proceed sa salita ng Panginoon at ngayong araw po na ito, is there anyone po who are for the first time na nakasama po natin ngayong araw po na ito? We want to welcome you with all of our heart. Taas lang po ang kamay. Meron po ba tayong for the first time na nakasama po sa hapon na ito? Yes, praise God. So, ngayong oras po na ito, we're going to talk about the continuation ng atin pong series or ng atin pong prophetic word. At ang atin pong prophetic word ay God is able. Indeed, God is able in our lives. At in continuation po ng atin pong prophetic word, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon po na ito ay pinamagatan po natin the God who is able to provide. Naniniwala po ba kayo that this year, 2024, indeed, ano man ang atin pong kakaharapin, ano man ang atin pong pangangailangan, the Lord will provide. Amen po ba? Why? Because He is our Jehovah Jireh, our provider. Not just in the Old Testament, not just in the New Testament, but even in our generation today, He will definitely showcase that He is our provider. Now, as we talk about this po, maaring may mga ilan po sa atin, there's still a lot of debates, a lot of discussion, pagdating sa usapin na ito. But let's talk about this because I do believe God wants us to be blessed. Now, taas ang kamay ng gusto niyo pong mapagpala. Amen po ba? And ako po bilang inyong pastor, in behalf of the pastoral team, in behalf of Pastor Emil and Pastor Lizelle, we want you to be educated. We want us all to stand and be rooted in the Word of God. Babase lang po tayo, babalik po tayo sa salita ng Panginoon pagdating sa usapin ng finances. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Now let's talk about this. The principle of sowing and reaping. Naalala ko po in the New Testament, yung pinatutukulan po in 2 Corinthians chapter 9. Ito po ay pinatutungkulan patungkol sa pera, patungkol sa mga bagay-bagay and how Apostle Paul was reminding the Church of Corinth during that time. Bakit po? Kasi ang Church of Corinth po, na mga oras po na iyon, grabe sila mag-claim. Grabe po sila mag-claim kasi bakit po? Sinasabi nila, susuportahan nila yung mga kapatiran nila, sinasabi nila with their mouth ay tutulungan nila, bibigay sila sa mga kapatid nila, brothers and sisters nila, dahil nakikita nila na yung bayan ng Jerusalem during that time ay dumadaan sa matinding famine. So, mga kapatid, itong Church of Corinth po na ito, ay meron po silang intention na magbigay. Meron silang plano magbigay. Kaya lang, ang nangyari po, puro salita pero hindi ginagawa. Andiyan po ba tayo mga kapatid? Now, na-notice, na-obserbahan po ni Apostle Paul. Kasi sabi ni Apostle Paul, galing niyo sa salita pero kulang kayo sa gawa. Andiyan po ba tayo? And well, in fact, hindi naman natin maiaalis yung sarili po natin sa mga bagay na kinakaharap po natin sa buhay. And totoo naman po yun eh. Tayo, iniisip natin,
Instead na ibigay natin sa iba, isipin natin, ako nga pastora, ako nga meron akong mga pangangailangan. Now, taas po ang kamay ng aminado may mga pangangailangan po sila. Totoo po ba? Lahat tayo may mga kanya-kanyang pangangailangan. Whether you are long in your journey, kayo po ay matagal na nakakilala sa Panginoon or maaaring bago pa lang kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon, every one of us has their own need. Pero mga kapatid, as we place ourselves this year, 2024, nasaan po kaya tayong scale? Tanungin ko kayo, nandun po ba kaya tayo sa scale ng empty or abounding? Pag sinabi pong empty, syempre, pawala na. Naranasan niyo na po ba yun? Yung akala mo, ang ganda-ganda ng postura, pero yung laman ng wallet, puro resibo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Hindi halata. Totoo po ba yun? Ang ganda ng damit, pero wag ka, ang daming binabayaran yan. Totoo po ba yun sa mga nanay? Totoo po ba yun? Pastora, kung aaminin ko lang sa'yo, papunta na ako dun eh. Pero naniniwala din po ba kayo mga kapatid, na God has not meant for us to stay empty forever. Hindi tayo dinestin ng Panginoon na manatiling ubusan habang buhay. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay pumunta sa paabante tayo. God wants us to experience abounding or bountiful harvest in our lives. Kaya, nung naobserbahan po ito ni Apostle Paul, sa Church of Corinth during that time, dumadaan sila yung parang, totoo po ba yun? Sino dito makaka-relate? Yung kahit na anong gawin mong trabaho, pero feeling mo parang kulang pa din. Totoo po ba yun? Yung parang, bakit ganun, Lord? Parang dumaan lang sa akin, pero mamaya-maya ng konti, wala na. Totoo po ba yun? Yung parang, natanggap mo yung sahod mo, mamaya-maya ng konti, hello, goodbye. Di ba? Napunta na kung saan-saan. Why? Why? Ito po ang sinasabi ng prinsipyo ng salita ng Panginoon. At reminder ni Apostle Paul sa Church of Corinth na maaring pwede po nating i-meditate, pwede po nating hakbangan, in-apply sa ating po mga buhay in our generation today. If you want to be blessed, sabi po ng salita ng Panginoon, we always hear this in verse 6 ng 2 Corinthians chapter 9. Sabi ng salita ng Panginoon, ganito kasi yun. Aani ng konti ang nagtatanim ng konti. At aani ng marami ang nagtatanim ng marami. Ayan ang pinatutungkulan po ng salita ng Panginoon. Now, why? Because naniniwala po ba kayo, question, naniniwala po ba kayo na lahat ng mga bagay na meron po tayo, kahit gano'n po pa yan pinaghirapan, ay hindi natin pagmamayari? Naniniwala po ba kayo doon? Ibig sabihin, lahat ito, kalusugan natin, finances, lahat-lahat ng mga bagay na meron po tayo ay merong nagmamay-ari at hindi sa atin. Pwedeng isang araw, mawala na lang sa atin. Ngayon, kung meron nagmamay-ari, yung may-ari po ba ay deserve niya? May karapatan po ba siyang magtanong doon sa taong pinagkatiwala niya? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala at pinahiram ko sa'yo? Does he have the right? Yes. Then, it only means this. God also has the right to ask us with this question, kamusta yung pinagkatiwala ko sa iyo? Bakit? Kasi naniniwala po ba kayo na tayo pong lahat sa lugar na ito ay mga katiwala lang ng Diyos? Tignan mo yung mukha ng katabi mo, katiwala yan ng Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya nga, every time ine-emphasize ng Panginoong Jesus in the New Testament, gumagamit siya ng mga iba't ibang parabulo para alin? Para i-emphasize na pagdating sa usapin po ng finances, mga kapatid, whether you like it or not, mga ilan sa atin ayaw pag-usapan ito, but if you want to be blessed in this aspect, let us talk about this because the Bible is open about this. Makikita po natin that every time may gustong ituro ang Panginoon sa mga tao during that time patungkol sa usapin ng kaperahan, lagi siyang gumagamit ng parabulo. Ang pinatutungkol, you know what I realize is that money is not just about something that we use. But every time we read the Word of God, inihahalin tulad ang kaperahan sa isang binhi o isang seed. Sabihin nga po natin seed. Seed na dapat, ano po ginagawa sa seed? Tinatanim. Para alin? Saan ka naman nakakita
na automatic may magbubunga ka agad na wala kang tinatanim. Nandiyan po ba tayo mga magulang, mga kapatid? So it talks about that the money that you are seeding or the plant that you are seeding, definitely dahil may tinanim ka, automatic yun, hindi pa pwedeng walang magiging bunga. Magbubunga yan. Nandiyan po ba tayo mga magulang, mga kapatid? Whether big or small, basta tinanim mo, may aanihin ka. Kaya nga po sabi, in Luke chapter 12 verse 15, kayo naman po magbasa, 1 to ready, begin. Nakita po natin, ang basihan ng buhay na ito, hindi lang patungkol sa dami ng yaman natin sa mundo. Hindi ko po sinasabi, pero totoo po ba? May mga pagkakataon, kahit na sobrang dami pa nating yaman at dami nating kaperahan sa bangko, kapag ang kalusugan ng tumama sa atin, dahil hindi ito sa atin, pahiram ng Diyos, pwedeng isang iglap lang kunin sa atin ng Panginoon. Saan ang ating yaman? Andiyan po ba tayo mga kapatid? That's why we must understand, nakita po natin itong mga boxes po na ito, na first fruit po natin. We will always, talk about this. Why? Hindi lang po ito custom, hindi lang ito tradisyon ng ating pong simbahan, but biblically speaking, if you want to be blessed, if you want your barns to be filled with overflowing, sabi ng Bible, we have to understand the principle of tithing and the first fruit. Sabi nga po natin, first fruit. Ano po sabi ng Bible in Proverbs chapter 3, verse 9 to 10? Honor the Lord with your wealth, with the first fruit. Pag sinabi pong first fruit, lahat ng unang ani sa buong isang taon, yung una, sabi nga po natin una, sabi doon, you must honor the Lord with it. Then, ito po ang karamihan na gusto ng tao. Saka palang papasok sa verse 10, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim with, over with new wine. Kapag sinabi pong honor, nilalagyan mo, hindi lang ng salita eh. Pag sinabi pong honor, you're putting a weight on it. Nilalagyan mo ng bigat. You're not just saying that you honor God with your words, but you're saying that you honor God with your commitment. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So you honor God with your wealth, with the first fruit. At alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi at an early age, before pa lang po ako magpastor, dahil anak po ako ng pastor, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi at an early age naintindihan ko po yung prinsipyo na ito ng tithing and ng first fruit. Sunday school pa lang, tinuturo na sa Sunday school that every time you receive allowance, baon from your mom, from your dad, sabihin na natin, nakatanggap ako ng 50 pesos, automatic yun, yung 5 pesos na yun, babalik ko sa Lord kasi hindi akin yun eh. Kay Lord yun. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Especially pagdating lalo dito sa first fruit, alam nyo na naintindihan ko yung kahalagahan ng first fruit. Even nung mga panahon na nag-aaral pa lang po ako, up until today, walang mintes. Sabi ko sa Panginoon, Lord, dahil sabi ng salita mo, nasubukin ka namin dito. Lord, susubukin ka namin dito. And I can tell you po, I can testify that up until today, I can still see the goodness of God. Bakit? Why? Because you honor God with your wealth. Amen po ba? Alam niyo po, nung mga nag-aaral pa lang po ako, nagsisimula na po ako magtanim, naintindihan ko po yung prinsipyo ng pagtatanim, ng pag-first fruit, yearly po yan. Hindi ko man nakikita agad-agaran na may katugunan, kaagad sa lahat ng mga panalangin ko. Pero alam nyo, saka ko na lang nakita na may bunga eh. Kahit sabihin na natin, hindi man overnight, hindi man kinabukasan natin ine-expect na may kasagutan, pero makikita mo kapatid, totoo sabi ng Bible, yung lahat ng nagtatanim ay definitely aani na magandang ani. And naalala ko po noon, nung mga panahon na kami po ay na-stuck po sa US dahil gawa nga ng pandemic, dumating po yung time dahil nga, syempre, shortage, kailangan nagtaasan lahat ng mga bilihin, lahat ng mga bawal lumabas. But yet, we have to earn a living kahit nasa ibang bansa po kami. So nagkaroon po ng time, I had my first job doon po sa US dahil kinailangan ko po magtrabaho to sustain all the electricity, lahat makatulong sa aking mga magulang. I had to.
Ayun po yung tinanggap ko po na unang-unang sahod ko po because that was my conviction. Out of my conviction and leading sa akin ng Banal na Espiritu, na kung ano man yung first ko na natatanggap, kung yan man yung first na trabaho ko, yan man yung first na yung speaking engagement ko, ibibigay ko para sa Panginoon. So that was how I do it. That was how I engage kung paano magtatanim, paano mag-first fruit. Binigay ko para sa Panginoon. Alam niyo po, fast forward, binigay ko ng buo sa Panginoon. Pagdating po ng 2021, nung bumalik po kami dito sa US, bumalik po kami dito sa Pilipinas from US dahil nakailang beses po kami ng delay eh. Pagdating po ng 2021, alam niyo po, biyaya ng Panginoon, I had my first property na sasakyan. With my own earnings, hindi dahil may binigay sa akin ang aking mga magulang, hindi dahil binigay ng ibang tao, but because of my own earning. At naniniwala ko, lahat yun dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon. At alam niyo po yan, kung sino man ang nakabili sa inyo ng sasakyan, o naka-acquire ng motorsiklo, mahirap po magbayad monthly. Totoo po ba yun? Lalo na kung isipin mo, marami kang bayarin, marami kang iisipin, marami kang kailangan paglaanan ng lahat ng paggagastusan mo, lahat ng bibilin mo. Mahirap po yun, pero alam niyo po, biyaya ng Panginoon, hindi pa po natapos yung 2 years, 1.5 year, tapos ko na pong bayaran yung sasakyan. Fully paid po. At ngayon yung sasakyan ginagamit for the glory of God, kung saan-saan na po tayo nakarating for mission. And kumbaga nakikita ko personally kung gaano po kabuti ang Panginoon pagdating po sa aspeto na ito. Not only that, bonus ng Panginoon, hindi naman po lingid sa inyo, nakakalabas po ako ng iba't ibang bansa. Hindi dahil may pera po ako, mga magulang, mga kapatid, hindi po ganun kalaki ang pera ko para makapunta ng iba't ibang lugar. Pero alam niyo po, kusa eh. Dahil nagtanim ka ngayon, mga kapatid, you will see in your future, aani ka definitely, magugulat na lang po ako. Biglang may mga nagbubukas na mga opportunity para makarating ako ng iba't ibang bansa. Nakarating po ako ng Paris, mga magulat, mga kapatid, dahil sa mission, for us to share the gospel, may tinutulungan po tayo in church doon. Nakarating na din tayo ng Winnipeg, Canada para makapag-mission. Yung iba po dyan, definitely, magugulat na lang po kami, may mga kusang taong nagbe-bless. Hindi na namin kailangan parinig pero may mga kusang taong nagbe-bless. Bakit? Alam na Lord yung motibo ng pusong ng isang taong nagbibigay at nagtatanim para sa Panginoon eh. Amen po ba? At naniniwala po ako na hindi lang sa akin ipaparanas ng Diyos yan, ano pa man ang iyong panalangin. Totoo ang sabi ng Bible, subukin natin siya at sabi ng Bible, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos niya ng sagasagana ang mga bagay na hinanda po ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. At kahit nag-transition na po ako from one season to another, last December lang po, kakakasal lang namin ni Coach Paulo. Alam niyo din po yan, ang pagpapakasal ay hindi biro. Halos pagigising po ako ng umaga, lagi ko naisipin, ano babayaran namin, anong pang kailangan isipin, and so on and so forth. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon because it's the sustaining grace of God that up until today, we're still here standing. Hindi mo nalata, tignan mo yung mukha ng katabi mo, kala mo parang hindi nagkukulang yan. Pero salamat na lang, biyaya ng Panginoon hanggang ngayon nakatayo pa rin yan. Amen po ba? But at the end of the day, kahit na may mga dumating na blessings sa ating po mga buhay, we have to realize, ako po na-realize ko, that everything I have and everything that I am belongs to God. Still, at the end of the day, it all belongs to God and it's all for the glory of God. Kahit na i-bless ako, ibabalik ko pa rin ang papuri sa Panginoon. Dumating yung time na may buksan ng Diyos na open doors. Still, Lord, it's for your glory alone. Bakit? Ano po sabi ng Bible? In 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 9, and God is able. Sabihin nga po natin, able. Ayan po malinaw salita ng Panginoon. God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need. Taas ang kamay ng mga pangangailangan. Sabi doon, God is able. Kung ano man ang pangangailangan mo, and you will abound. Sabi nga po natin, abound. Abound in every good work. Verse 9, kayo naman po magtuloy na magbasa. 1, 2, ready, begin. To the poor, their righteousness. Basahin po natin in Tagalog so that we can fully understand. Sabi po ng verse 8, at kaya ng Diyos. Tanong, kaya po ba ni Lord? Ano man ang panalangin natin, kaya ba ni Lord? Yes, kaya ng Diyos.
Kaya ng Diyos na bigyan kayo ng sobra-sobrang blessing para maibigay nyo. Ito po take note. Para maibigay sa inyo ang lahat ng mga kailangan ninyo. Matugunan lahat ng mga pangangailangan. At, nakita nyo po, yung may kusunod, marami pa kayong maibigay para sa mga mabubuting gawain. Still at the end of the day, kahit i-bless tayo ng Panginoon, dumating yung time, sobrang blessing na yung natatanggap natin, we are still able to give. Ano po sabi, verse 9, nakasulat sa scripture, sobrang mapagbigay siya sa mahirap, walang hanggan ang kabaitan niya. Sino po dito naniniwala? Up until today, nararanasan yung sobrang kabaitan ng Panginoon. Verse 10, ang Diyos ang nagbibigay ng seed sa magsasaka. Sino daw po nagbibigay ng seed? Ang Diyos, si Lord, at pagkain para sa lahat. Siya ang magbibigay at magpaparami ng seed na kailangan ninyo. Aani kayo. Sino dito naniniwala 2024? Aani tayo. Sabi diyan, aani kayo ng marami para makapagbigay kayo sa iba. Now, tandaan po natin, lahat ng inipon po ninyo, sa inyo yan. Pero yung lahat ng ibibigay natin, lahat ng ibibigay mo, especially kung para sa Panginoon, kapatid, si Lord na ang bahalang mag-multiply sa inyo. Amen po ba? Hindi ko po sinasabi na masamang mag-ipon. Kasi may mga pinaglalaanan po tayo. Nag-iipon tayo para sa pamilya natin, nag-iipon tayo para sa future natin. Pero kapatid, when it's giving time, kapag alam mo God is leading you to give, God is leading you to offer something, magtanim ka, kapatid, si Lord na bahala mag-multiply ng kung ano ang tinanim mo. So ito lang po ang prinsipyo, dalawa lang. Una, you reap what you sow. Yan ang sabi ng Bible. Biblically speaking, kung ano ang tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Kaya nga sabi po in Galatians chapter 6, verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung ano sinabi mo, yun ang aanihin mo. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun ang mararanasan mo sooner or later. Lahat yan. Lahat ng itatanim mo, lahat ng i-effortan mo, lahat ng ibubuhos mo, ay siyang babalik din sa'yo. Now, not only you reap what you sow, pero sabi din po ng Bible, you reap more than what you sow. Hihigitan pa daw po ng Diyos. So kung meron tayong tinanim, tapos umani tayo, pero sabi din po ng Bible, kung may tinanim ka ngayon, doble, triple ang ibabalik sa'yo ng Panginoon. Ano po sabi? Matthew chapter 19, verse 29. Kayo naman pong magbasa. 1, 2, ready, begin. At kung, mga kapatid, o kahit mga lupain, nahigit pa sa mga yan at bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito literally speaking na iwanan mo kasi during that time, ang context po nito ay para malaman na ikaw ay talagang tagasunod ng Panginoon, you have to leave what is behind. You have to leave your family, you have to leave your commitment. But in our generation today, ang usapin po dito, it talks about our commitment. Hanggang saan? Ano ang kaya mong iwan? Ano ang kaya mong itanim? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? And after nun, sabi doon, kung alang-alang sa Panginoon, sabi doon, tatanggap siya ng 100 times, 100 folds. Yung pinanggalingan po nito is yung background from the Matthew 13. Meron daw pong sower, yung may nagtanim ng seed na napunta sa matabapong lupa. Ano po nangyari? Nagbunga daw po yun. Yung iba nagbunga ng 30 folds, yung iba nagbunga ng 60 folds, yung iba nagbunga ng 100 folds. So, ngayon, ano po ang dapat nating i-consider? Lord, tandaan po natin, Light Church family, we are not obliging you. Hindi namin kayo pinipilit na magbigay kayo or mag-engage kayo sa first fruit. Just ask the Holy Spirit and let the Holy Spirit, convict you to decide for this. Bakit? Because number one, your heart matters when you give. It's always this. Ang puso po natin, ang unang-unang tinitignan ng Diyos whenever we give something to Him. Ano po sabi in verse 6 and 7? Ganito kasi yun. Aani ng konti ang nagtatanim ng konti. At aani ng marami ang nagtatanim ng marami. As simple as this. If you want to harvest a bountiful harvest this year, 2024,
It's up on what you seed. Pero sabi po sa verse 7, dapat magbigay ang bawat isa sa inyo, depende. Sabi doon, depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang kasi mahal ng Diyos ang taong masaya. Sabi nga po natin masaya. Pag nagbibigay. Ang tanong, masaya ka ba pag nagbibigay ka? Our heart matters to God. Sabi ng Bible, subok na mga kapatid, subok na. Kaya ang tanong dito, are we willing to give unto the Lord? Now, hindi natin inaalis yung sarili natin sa realidad. Pastora, kulang-kulang na nga, hindi ko na nga alam kung saan pagkakasayin yung araw-araw ko. Magtatanim pa ako. But if the Lord is leading you to give, then give. Because why? It only means this. We are putting our trust unto the Lord who can do the impossible things in our lives. At kapag sinabi pong puso ang basihan, pag nagde-decide po tayong magbigay, ako po, naalala ko po na nyo, alam niyo po yung unang-una kong beses na nagtanim, tanongin niyo po ako kung ano po yung tinanim ko. Parang hindi po ko interesado. Tanongin niyo po kung ano. Alam niyo po kung ano? Cellphone. Yung cellphone po ng mga time po na yon. Kasi ano pa lang po ako noon, high school. Yung, alam niyo po yung di ganon, tapos the keypad. Tapos hindi pa po Nokia yun, ibang ano po yun. Parang Motorola pa nga po ate, Ericsson. Parang di ganon. Tapos may antena pa na ganyan. Binigay ko, sabi ko, Lord, bibigay ko yung cellphone ko. Ganyan kita kamahal, Lord. Alam niyo po, pagbigay ko, wow, yes, Lord, sa'yo na yan. Alam niyo po, after 10 minutes, binawi ko po. Akin na kailangan ko pala ng cellphone. Hindi ko pala kaya. Unang wala akong cellphone. Alam niyo po kung ano tawag doon? Ang tawag doon, emotional giving. Nagbibigay ka lang out of your emotion. Pero kapatid, ang usapin ng mag-decide ka with your heart, iba po yun sa nag-decide ka emotionally. Kasi pwedeng ang emotion magbago. Totoo po ba? Pwedeng kapag hindi mo feel magbigay, hindi mo feel magbigay. Ang tawag doon, emotional giving. But what God wants us to do whenever we give is that when we decide with all of our heart, pag sinabing with all of your heart, buo na desisyon mo eh. Hindi mo nababawiin yan. Ibig sabihin, buo na desisyon mo with all of your heart, buong puso. Hindi ka napipilitan. Gagawin mo, ibibigay mo. Bakit? Kasi naniniwala po ba kayo na wala tayong nakitang nagmahal na hindi nagbibigay. Lagi po yan, kapag nagmamahal ang isang tao, may kaakibat na merong binibigay po yan. Amen po ba? Kagaya po ang Panginoon. Ang Diyos po, more than 2,000 years ago, inialay niya ang kanyang bugtong na anak ni Yesu Cristo para sa iyo at para sa akin. Kapatid, that's the greatest gift of it all. Pinaka-the best na regalo. Kaya nga number 2, we cannot outgive God. We cannot outgive God. Kung ano man yung binigay natin, kung ano man yung tinanim natin, mga kapatid, mas hihigitan ng Diyos. Bakit? Yan po si Lord eh. Nature na niya ang magbigay. Nature na niya na alin, the best ang lagi niyang ibinibigay at iniaalay. Sabi po ng verse 10, ang Diyos, sabi doon, ang Diyos na nagbibigay ng seed sa magsasaka at pagkain para sa lahat. Siya ang magbibigay. Nakita niyo po, may binibigay ang Diyos eh. Siya ang magbibigay at magpaparami ng seed na kailangan ninyo at aani kayo ng marami para makapagbigay kayo sa iba. We cannot outgive God. And the more na naging lifestyle po natin ito, sabi ng Bible in Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. Though ang context po na ito ay patungkol sa forgiveness, pero kapag sinabi doon, kapag may binigay ka, the more it will be given to you. Nag-alay ka ng kapatawaran, nagbigay ka ng pag-ibig, yun din ang babalik sa'yo. Sabi doon, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. And the last is this. Whenever we are giving something unto the Lord, whenever we are giving, mag-engage tayo sa ating pong first fruit, hindi dahil nakagawian ng ating simbahan, but because the Lord is leading you to really give because you want to preserve your year, this year 2024. Pangatlo po, always think of this, that whenever we give, people will thank God because of what you give. People will thank God because of what you give. Totoo po ba yun? Kapatid, yung simpleng pagbibigay lang po natin, maraming tao na ang pwedeng makita yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Basahin po natin in verse 11.
Verse 11 po, pakibasa, 1 to ready begin. Lalo pa niya kayong para, dahil dito, maraming magpapasalamat sa Diyos sa mga tulong nyo na dadalhin namin sa kanila. Pagyayamanin tayo ng Panginoon. Tignan mo kayo mukha ng katabi mo, mukha po bang mayaman na? Hallelujah, Don at Donya. Sabi doon, mas lalo pang pagyayamanin. Sabi doon, sa lahat ng bagay. Para daw alin? Kaya kami na-bless ng Lord kasi sabi doon, para mas lalo ka makapagbigay. It's a cycle. Hindi pwedeng yung container lang po tayo, kailangan nagiging channel po tayo. Ibig sabihin, daluyan tayo ng pagpapala so that people will see. Naniniwala po ba kayo that this year marami pang mga makakakilala sa Panginoon? Naniniwala po ba kayo that this year marami pa po tayo mabubuksan na gawain for the glory of God? Ayan po ang bunga ng ating pong pagtatanim. Yan po ang bunga ng ating pong pagbibigay sa Panginoon. And you know that. The church has been transparent to us. Last week lang po, nai-report po sa atin yung financial report ng church because we want to be transparent to you. Ito po ang pinatutunguhan ng lahat ng ating pong pagbibigay. At hindi po lingid yan sa inyo na alam niyo po ba na ang church po natin ay ginagamit ng Panginoon para po tayo ay makapag-outreach, para po tayo ay makapaghayo, tayo po ay makapag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. And to sum it up, kapatid, whatever it is that you are praying for, sa first fruit po na ito. Kasi bakit? Tignan po ninyo. Kung wala pa po kayo nitong envelope po na ito, later po pagkatapos ng service, meron po tayo sa likod. The Lord is leading you to give. Don't just give dahil na pag-usapan natin ngayon, but give because the Lord is leading you to give. Meron po dyan, makikita po ninyo, may prayer list po tayo dito. 2 kopya po iyan. Bakit? Kasi makikita po ninyo, merong kopya. Bakit? Kasi yung kopya po na ito, parehas po yan. Parehas lang po isusulat po ninyo. Ilalagay niyo po dito yung prayer request po ninyo. What is your prayer? This year 2024, di ba meron po tayong nilagay sa atin pong Seek First? Meron po tayong nilagay dito. You can also put it here. Kasi bakit? Ang gagawin naman po natin, it's a step of faith. Lord, a-action na namin. Tataniman ko, Panginoon, yung panalangin ko. Tataniman ko, Lord, kung ano man yung, Lord, pinapanalangin ko ngayong taon na ito. If you're praying for the salvation of your loved one, lagay nyo, salvation of my loved ones. Pinagpe-pray po ninyo, iba sa inyo, nagpe-pray ng business opportunity, ilagay po ninyo, business opportunity, pangalanan po ninyo. Hindi dahil titignan namin yan. Hindi po, si Lord ang unang makakaalam po niyan. At ang gagawin po ninyo, yung next copy po nun, ito po yung itatabi, yung isasama po ninyo, yung first fruit po ninyo. Ilalagay po natin doon sa mga boxes, kahit saan po dyan, it doesn't matter. Ilagay nyo po dyan, ang gagawin po natin, iipunin po natin lahat ng mga prayer requests at dadalihin po natin sa Israel. Ilalagay po natin doon, isusuksok po natin sa Wailing Wall dahil alam po natin, naniniwala tayo. Though hindi, syempre, hindi naman doon nakabase kung didingin ba ng Panginoon o hindi, pero naniniwala tayo, it's an act of faith, Lord. Pinatunayan mo na last year, previous years ng buhay namin, how much more pa kaya ngayon na magtatanim kami para sa iyo at para sa gawain mo. Tignan po natin, ano po ang nagiging bunga ng first fruit? Papaano ang isang taong nag-engage sa first fruit ay sobrang pinagpala ng Panginoon at nakaranas ng breakthrough. At makakarinig po tayo ng story coming from Renzo Tuason. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Renzo, share to us paano mo, kailan ka nag-start na mag-engage sa first fruit, paano mo siya naintindihan, at ano ang naging bunga ng iyong pag-engage sa first fruit. Amen. So mapagpalang araw po, Light Church family. Ako po si Renzo Tuazon. I'm only 19 years old. So nandito po ako sa inyong harapan para magpatotoo sa mga answered prayers na binigay po sa akin ng Panginoon. So na-win po ako way back 2017. I was only 13 years old at that time. So, may mga preachings din po na sinasabi about first fruit. So, noong time na yon, syempre, 13 years old pa lang po ako noon, hindi ko pa siya fully maintindihan. Kung bakit, ba't nilalagay nila dyan yung mga first fruit nila? Ba't nilalagay nila dyan yung mga ani nila? So, as time went by, as I get older, mas lalo ko pong naiintindihan kung ano talaga yung totoong halaga ng first fruit. Kasi, mas lalong pinapakita sa akin ng Lord at mas lalo niyang tinetest lahat ng mga sitwasyon na nararanasan ko sa Panginoon. And
alam niyo po yun, wala pa akong idea, tapos slowly, nag-engage na din po ako sa pag-first fruit. Paglalagay po ng kaloob na sa Panginoon. Tapos nung time na yun, dumating po yung time na binigay ko na all out sa Panginoon. Kasi yung previous times na pag-first fruit ko, hindi pa siya wholeheartedly na binibigay. Maaaring kung ano lang yung extra, ano lang yung kalahati. Pero nung dumating yung pagkakataon, alam kong kakausapin din po tayo ng Panginoon sa perfect time niya na yun. Ibibigay natin ng buong puso yung ating mga first fruit. So, sa ating pagtatapat sa Panginoon, sinabi din po kanina dito yung ilagay po natin dito yung ating mga prayer list. So, then as time went by, bless ako ng Panginoon na to be part of the praise and worship ministry. Ayan, papakita po natin yung mga pictures para mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. And not only that, I was also given the opportunity to serve sa loob ng isang next-gen ministry. Ibig sabihin po, yung next-gen ministry po, ginaganap po yan. May mga community outreach sa mga sitios natin around May Kawayan and also sa Marilao. At mas lalo pa pong pinapa-expand by the glory of God. And also, isa din po yan patotoo kung na lahat po ng mga kaloob natin sa Panginoon ay nagagamit at nakakaabot ng mga kaluluwa. Lahat po ng mga pagtatapat natin, ng mga offerings po natin, hindi lang po siya nag-i-stay sa church. Ginagamit po siya outside this church to reach the souls. Hindi lang din po sa loob ng next gen, pero sa lahat po. And also, ayun nga po, i-on ko lang din po, 2017, I am also a business owner na at that time. And mas lalong bless ng Panginoon, lalo sa pagtatapat sa first fruit, yung aking business. Ayan po, pakita po natin yung mga pictures ng aking negosyo. Isa po akong online seller. Nagsisell po ng mga merchandise ng mga celebrity. Ayan. And by the grace of God, it is still running. And also, dumating po sa point na last year lang po, six year na siya, and officially DTI registered na po ang aking business. Wow. Praise the Lord. And lastly, ayan, currently naniniwala po ako na ipagkakaloob din ng Panginoon. Ibibigay niya yung salvation of my loved ones and also to you as well. Sa lahat po ng mga mag-i-engage dito, sa lahat po na nandito ngayon, I truly believe kung paano ang Lord kumilos sa akin, kaya niya din pong gawin sa bawat isa. Tama ba, Renzo? Ma-post lang kita. Kanina ba nandito yung family mo, nakasama mo sila sa pag-worship sa Panginoon? Yes po, kaninang 10. Buong family, tama po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Nadala po niya ang buong family po niya for the glory of God. And ayun nga po, by the glory of God, nadala po na sila kanina dito sa oras ito. And so, ano nga po ba yung first fruit? Why do you think we should engage? Kaya ako po kayong ini-encourage na in-engage hindi dahil sa pinipilit ko po kayo, hindi dahil sa kailangan ng church ng hindi po. Kasi it is rightful na sa Lord lang po talaga ang first fruit natin. Kasi sabi po dyan sa Proverbs 3, verse 9 to 10, i-honor mo si Lord gamit ng iyong kayamanan. Ibigay sa Kanya ang unang bunga ng lahat ng tanim mo. So meaning to say, unang bunga po. Una, yung ano mo kukuha mo sa buong taon, yung pinakaunang bunga po nun. Kasi sabi po dito sa verse 10, pag ginawa mo yun, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega. At mga lalagyan mo, mapupuno ng alak. Ibig sabihin, mag-overflow yung blessing. At we should honor the Lord with our first crops, unang bunga natin sa buong taon, and rightfully, kasi sa Lord lang siya lahat. Sa Lord lahat ang galing. Tama po ba? Lahat po nang meron tayo ngayon sa oras na ito, sa Panginoon lahat yon. Kaya dapat lang ibalik natin sa Kanya yon. And syempre, I tell you church, meron po ditong, gusto akong i-share na, sabi sa Hebrew word, ayan, pakita po natin sa slide. Sabi sa Hebrew word ng first fruit is, Bikurim. It means the promise to come. So meaning to say, kung nagda-doubt po tayo na hindi natin mabibigay ng 100%, ibigay po natin. Kasi sa Panginoon yun. Karapat-dapat lang po na ibalik sa Kanya lahat ng ating first fruit. At hindi po tayo mamamblema. Kung namamblema po tayo na yung babayaran ko kinabukasan, Lord, nakalaan tong pera ko dito sa bagay na to, Lord, nakabudget siya sa pangkain ng buong pamilya po namin. No. Ibigay mo kay Lord ang first fruit mo at naniniwala ako, never niyang papabayaan yung buhay mo at yung buong pamilya niyo. And lastly po,
in reality speaking, dito po sa mundo, kapag sinabi po natin, the more you give, the less you have. Pero since ang bawat isa ay naniniwala sa Panginoon, the more you give, the more you will receive from the Lord. Grabe ang Lord po sa buhay ng bawat isa. He can make impossible things possible. Ano mang sitwasyon, kaya niyang baliktarin. Nahihirapan po man tayo sa nararanasan natin today. I tell you, God is in control. And He can do all of that. Maging tapat lang po tayo sa Kanya. I encourage each and every one of you na mag-engage po. And sinabi naman din po ni Pastora na kahit hanggang February 25, pwede niyo po ihulog dito. And naniniwala din po ako kung paano sinagot ni Lord lahat ng panalangin ko sa Kanya. Kung paano niya ako bless, definitely kaya niya pong gawin sa bawat isa na nandito po. So palakpakan natin ang Panginoon because He is able. Amen. Thank you so much, Renzo. Nakita po natin, there's always a fruit in what we see today. At nakita po natin, pinakita kanina ni Renzo, ang church po natin ay nag-aabot ng kaluluwa for the glory of God. Kakaroon po tayo, ang ating po next generation, which is 6 years old to 12 years old. Nag-aabot po tayo, humahayo po tayo, nagko-community outreach po tayo twice a month. Nagbibigay din po tayo ng pagkain sa kanila, nag-feeding program po tayo sa mga per sitios, barangay, nag-physical service din po tayo, ginagather natin lahat ng mga bata. At the same time, hindi lang po sa mga bata, even yung mga young people sa mga campuses po, nagka-campus outreach po tayo. May mga ini-invite po tayo, meron tayong mga sinesiran sa iba't ibang mga school, sa MNHS, sa BSU, sa Olfo, at sa iba't iba po mga campuses kung nasaan po yung ating po mga kabataan. Di lang po sa school, even yung mga adults. Naniniwala po ba kayo? Even sa barangay po, tayo po ay nakapagsimula na ng gawain po doon. Sineshare na po natin ng gospel, sila kapitan, pinagpe-pray po natin every Friday po iyan. At even yung mga follow-up po natin, yung mga young at hearts po natin ay humahayo. Sila po ay, kumbaga, sometimes with their own packet, talaga namang namamasahe para lang maipag-pray, talagang para lang ma-follow up, yung mga dapat i-follow up. Pero mga magulang, mga kapatid, this doesn't end there. Hindi lang po hanggang dito Pilipinas, but even across the other country. Kaya po tayo merong Light Church Winnipeg, Canada ngayon ay dahil, kapatid, sa pagbibigay po natin sa Panginoon, sa pagtatanim. Just imagine, kahit na hindi ka lumabas, and I hope and I pray, no, hindi lang tayo ma-stuck po dito, pero sooner or later, if God will bless us, then so be it. Pero kapatid, the thing is this, yung sa simpleng pagbibigay po natin, marami na pong naaabot na salita ng Panginoon. At sooner or later, we might not know, maaaring ilan sa inyo, may grant kayo ng visa or makapunta kayo ng ibang bansa, makapunta kayo ng Canada, mabisita natin yung church natin doon, God will use you. But it will all start by what we see today. Amen po ba? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayong oras po na ito? Kung malaman po kayo ng envelope today, it's okay. Later on, you can still have this, pero isasama na po natin yan sa panalangin ngayong oras po na ito. This is what we have doing for years. And for years, marami na po tayong nakita ng mga answered prayers. Marami na po tayong na-witness, narinig ng mga ginawa ng Panginoon sa buhay na lahat ng mga nag-engage po sa ating first fruit. I am a witness. And some of the people here who have engaged in the first fruit have also witnessed the goodness of God. Kung paano preserve ng Diyos yung taon po nila, and how much more pa kaya today, mga magulang, mga kapatid. Sabi na salita ng Panginoon, subukin ninyo ako rito. At sabi na salita ng Panginoon, bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, that there will not be enough room, enough to store it. Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? Hallelujah. Lord, sa oras po na ito, all we want, all our heart's desire is to bless your name, Lord. Ang papurihan ka,
ang mag-glorify ka, Panginoon, sa lahat ng aming pong gagawin. In all aspect, Lord, not just spiritually, not just emotionally, not just physically, but Lord, even in this aspect of finances, Panginoon. Lord, ipapakita namin as a great start this year, 2024. Lord, gusto namin ipakita na kaya ka din naming unahin pagdating sa aspeto na ito. Kapatid, while all eyes are closed and all heads are bowed down, if you're still thinking about this, kasi sinasabi mo, Pastora, hindi mo lang alam, pero kung makikita mo lang, yung bank account ko, kung makikita mo lang yung laman ng wallet ko, kung makikita mo lang yung GCash wallet ko, nako, baka sabihin mo, next year ka na lang. But if the Lord is leading you, to give and engage in our first fruit, una, whether big or small, it doesn't matter what God is looking for. Na kung ano man ang una mong tinanggap ngayon taon na ito, deserve ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ang the best. Deserve ng Panginoon, the way how we honor Him is by how we honor Him even in our finances, even in our wealth, because God has entrusted something unto us. Katiwala lang po tayo ng Panginoon. Believe me, sabi ng Bible, if we will honor Him with our wealth and with the first fruit of all our crops, sabi ng Bible, then your vats will be overflowing. Hallelujah. Pupunuin ang iyong tapayan, pupunuin, i-preserve ng Panginoon. Hallelujah, ang pamilya mo. Hallelujah, ang kalusugan mo, ang kalusugan ng mga mahal mo sa buhay. It is God Himself, hallelujah, will show you that He is able to provide. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon ngayong oras po na ito. And let's worship the Lord right now. Let's bless His holy name in this place. Hallelujah. Is to bless your holy name. To bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Let's sing, my heart's desire, Lord, is to bless you. My heart's desire is to bless you. Is to bless your holy name. Oh, my heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Sabihin natin, Panginoon, ang nais ko, purihin ka. Ang nais ko, purihin ka, Jesus. Ang nais ko, purihin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Panginoon. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Maari po ba nating itaas yung mga envelope po natin? Kung kayo po'y may hawak-hawak na po na first fruit envelope. It doesn't mean na kailangan nyo na po magbigay ngayon. But you can start today. You can still have time to pray, to ask God. Kung wala man po kayong envelope na hawak po, you can simply raise up your hand, taas nyo lang po yung kamay ninyo sa Panginoon. Nagsasabi, Lord, I want to engage on this, Panginoon. I want to engage, I want to practice first fruit. Because I know, Lord, that you will preserve, Lord God, my year 2024. Let's declare it, church. Ano man ang inilagay mo, hindi mo pa nilalagay, pero isusulat mo pa lang
sa iyong envelope. Right now, let's declare it, Lord, in the mighty name of Jesus. Anumang mga panalangin na ilalagay at nilagay ng aking po mga kapatid, Lord, in your due time, in your will, oh God, according to your purpose, Lord, you will grant it in Jesus' name. Yes, Lord, we're God. praying for big things right now. Lord, we're praying, we're declaring, Lord God, answered prayer 2024. Yes, Lord. Lord, lahat ng mga mag-e-engage sa oras na ito, Panginoon, Lord, proteksyonan mo po sila. Proteksyonan mo kanilang mga mahal sa buhay. Ilayo sa anumang sakit at karamdaman. Wala pong mabuhos na pera sa pangpapa-ospital at pangpapagamot. Sa Yes, pangalan ni Lord. Jesus, ilalayo mo po sila sa anumang aksidente, sa anumang tangka ng kaaway sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, even ang lahat ng mga magulang na naririto, O God, hallelujah, lahat ng mga anak po nila, mga apo, Panginoon, na nag-aaral, Lord, we declare they're gonna have a brighter future ahead of them. Yes, Lord. In Jesus' name, makakapagtapos sila ng pag-aaral. Lord, yung iba dito nagpe-pray ng trabaho. Lord, we pray for open doors, oh God, right doors for them. In Jesus' name, some of them, Lord God, are praying for promotion. In the mighty name of Jesus, we're declaring, Lord God, hallelujah, for Lord. promotion. In Jesus' name. In Jesus' name. Some of us here are praying for breakthrough financially. Lord, we pray, we declare financial breakthrough. Yes, in God. Jesus' name. For you are able. You are able, Yes. Jesus. You are able, God, to do impossible things in our lives. Lord, pinapanalangin din po namin as we engage in our first fruit. Lahat, Panginoon, Lord, even ang aming pong church lahat, pinapanalangin po namin. Lord, sa March na po ang due date, oh God. Pero Lord, panatag ang aming mga puso because we know that the God that we serve is the God who is able to provide. Lord, yan din po ang pinapanalangin namin in the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, church building sa pangalan ni Jesus at marami pang kaluluwa, marami pang mabuksan ng mga gawain, marami pang mga maging misyon. Lord, lahat po ng mga naririto ay gamitin mo mightily, Yes, Panginoon, Lord. for the expansion of your kingdom. Hallelujah, hallelujah. But that by simply giving, Panginoon, marami na po kaming naaabot, Lord God, sa paanan mo at marami pong nalalapit sa paanan mo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Itaas po natin ang kamay natin sa Panginoon. At ngayong hapon po na ito, hallelujah, hallelujah. Tanggapin po natin ang masaganang pagpapala at biyaya ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your I hands. receive. The Lord prosper you. I receive. May the Lord fill you with overflowing blessing. I receive. Breakthrough in your life. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray, and everybody say, Amen and Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon, and we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen, and that is www.lightchurchph.org/give, at makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time, at sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po, and shine for Jesus.